Guys, may bagong update po ngayon ng eGov.ph. Pwede na po tayong magbayad ng travel tax sa pamamagitan po ng eGov.ph app. Ang OFW po ay exempted po sa travel tax, kaya wag po kayong mag-alala. Para lamang po ito sa may mga ibang visa na ginagamit. OFW po ay hindi po ito kasali. Bukod po sa travel tax, pwede na rin po tayong kumuha ng CFO certificate sa pamamagitan din po ng eGov.ph app. Sino-sino ba ang pwedeng kumuha ng CFO certificate? Ito po ay yung mga permanent visa na. Yung immigration visa, yung mga long-term visa. Kung halimbawa may asawa ka sa ibang bansa, kailangan mo kumuha ng CFO certificate. Hindi na po tayo mahirapan kasi nasa eGov.ph na po lahat. Pwede ka na rin kumuha ng OEC mo sa pamamagitan ng eGov.ph. Pero pag kinlik mo po yung DMW, sa website din po yun mapupunta at kailangan mo pa rin mag-login sa e-registration. Sa mga nagtatanong naman guys kung ano ang requirements pag lost passport dyan po sa Saudi Arabia, ito po guys, babanggitin ko po. Kailangan nyo po pumunta sa Jawasat para mag-request po ng police report. Pangalawa, kailangan nyo po ng personal appearance. Pangatlo, application form. Pang-apat, affidavit of loss. Panglima, copy ng inyong passport. Kung meron kang birth certificate na copy, mas maganda baka hahanapin. Optional lamang po ito. Base po ito sa BFS Global. Pwede rin po kayo magpa-renew or magpa-lost passport sa BFS Global. Kung ayaw nyo naman sa BFS Global, pwede po kayong mag-direct sa embassy. Kung halimbawa guys, nawala yung passport mo, tapos nahihirapan kang mag-request, gusto mong umuwi ng Pilipinas, makakauwi ka ba? Yes po, makakauwi ka. Mag-request ka lamang ng travel documents sa ating POLO or MWO. Yan na po ang gagamitin mong temporary passport. Meron po yung validity. Kaya bago ka mag-request ng travel documents guys, sa MWO, meron ka ng finalized visa at meron ka ng plane ticket. Meron tayong isang kababayan na nakausap kasi nagtatanong siya kung ano ang requirements pag kumuha ulit ng panibagong passport. Pero sa ngayon, nasa Pilipinas na siya. Nagkwento siya kung ano ang nangyari sa kanya nung umuwi siya ng Pilipinas. Natapos ang kontrata niya pero ayaw siyang pauwiin ng kanyang employer. Isa pa doon, wala siyang passport. Ngayon, humingi siya ng tulong sa ating MWO or Polo. Nainip siya kasi matagal daw. Ang ginawa niya, nagpahuli siya sa pulis. So, nanatili siya sa deportation. Mga ilang araw lang nakauwi na siya ng Pilipinas. So, natawa ako. Sabi ko, hindi ka natakot. Hindi po ma'am kasi gusto ko na talagang umuwi ng Pilipinas. Pero wag niyong gagayahin guys ha. Kasi sinishare ko lamang kung ano yung katapangan na ginawa ng ating kababayan. Ganun naman talaga. Pagdating sa abroad, kailangan nating maging matapang. Wag tayong umasa lagi sa mga taong tumutulong sa atin. Kailangan din nating tulungan yung sarili natin. Nung nasa Saudi Arabia naman ako, meron kaming distress ni Ma'am Brenda. Pangalan niya Berna. Isa siyang OFW kasambahay. Ngayon, gusto niya nang umuwi ng Pilipinas. May ikama siya pero expired na. Ang ginawa niya, nagpalakad-lakad sa daan para magpahuli sa pulis. Pero ang ginawa ng pulis, tinanggihan siya. Hindi siya kinuha ng pulis. Kaya hanggang ngayon, nandiyan pa rin si Berna nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Pero nag-i-enjoy siya ngayon. Maganda naman yata yung trabaho niya. Nung nagkwento siya, tawang-tawa kami ni Ma'am Brenda kasi hindi siya natakot. Papahuli talaga sa pulis para makauwi siya ng Pilipinas. Ganon talaga guys, huwag kayong panghinaan ng loob. Kailangan nating maging matapang pagdating sa ibang bansa.